kasi dati sila yung mga gumagawa nito. Pero since ang naging trend is Yung DIY. DIY, Oo. ang nangyari, nawala yung mga ganitong services. So, ang ginawa namin, binuhay namin siya. Yung na-mention mo rin kanina, no, na ibang ibang services na ginagawa nyo, which is pagplancha, tapos pag-shine ng sapatos. Very creative. Ngayon, pag inisip ko, oo nga, no, parang ako, wala akong mapunta. Yan, pagplancha, which is can be cumbersome, di ba? And you provide that service. So, magandang add-on service dun sa mga nagpapalaundry. Kumusta yung demand ng ganitong mga add-on service? Yung mga add-on service, actually, maganda yung demand. Malaki yung demand kasi nga, ngayon, halos wala nang gumagawa eh. Kumbaga, medyo slow down yung nagpo-provide ng traditional laundry. Usually kasi dati, sila yung mga gumagawa nito. Pero since ang naging trend is yung DIY. DIY, Oo. ang nangyari, nawala yung mga ganitong services. So, ang ginawa namin, binuhay namin siya. So, ino-offer namin, and usually, yung demand is malalaki, mataas, kasi ang mga naghahanap nito is yung mga yung mga taong sobrang busy, yung wala na talaga silang time para magplantsa or para gawin itong mga ganitong bagay. So, kumbaga, papadala na lang nila doon, sige, gawin nyo to, basta satisfied ako sa pinagawa ko sa inyo, babalik at babalik sila. At ang maganda pa dito kasi, less lang yung operation cost mo, pero yung income margin mo, mas mataas. Yeah. Galing. Si Ian is also watching sa Facebook profile ko. Sabi niya, ganda ng insights daw about laundry business. Ayan. Salamat Ian for watching. Profitable pa ba? Yung kasi I think many people are, kumbaga wondering, since maraming competitors, profitable pa ba yung ganitong business? Medyo mahirap sabihin kung profitable o hindi eh. Pero ang kasi dyan is kailangan mo siyang talagang trabahuhin. Lahat naman kasi ng business is profitable. Mhm. Nasa owner na yon kung paano mo sila gagawing profitable. Ang nangyayari kasi, kaya hindi nagiging profitable yung business, lalo na yung laundry, namamatay yung industry dahil nagkakaroon tayo ng price war. So laging ang approach sila, pababaan tayo ng presyo, ganyan-ganyan. Pero habang tumatagal, hindi mo alam, affected na pala yung business mo. Lugi ka na pala sa operation pa lang. I-share ko lang, meron dati, years ago, dun sa branch namin sa Makati, merong nag-open na, yung laundry namin, solo lang dun sa area. So, kala siguro nila ganun kalakas kasi kala nila yung customer namin mga walk-in. Nagtayo sila ng same setup sa amin. Ang problema, after 3 months, nagsara din. Yun yung isa. Kasi, kala nila kasi yung customer namin nandun sa area. So, kanya-kanyang diskarte kung paano mo gagawing profitable yung business mo. Yeah, ganda yung na-mention mo, no, na kailangan mong trabahuhin. Any business naman can be profitable or cannot be profitable. Depende siguro sa diskarte ng entrepreneur. Yeah, ang ganda nun.